Ito, makakasama na natin sa linya ng telepono si Professor Edmund Tayaw, Professorial Lecturer sa San Beda University Graduate School of Law. Magandang hapon po. Hapon, Sandro. Magandang hapon man at sa mga tagapakinig. Good afternoon, sir. Sir, umpisahan ko na dito sa ano pong palagay ninyo dito sa yung pagliham ni House Majority Leader Sandro Marcos sa ICI nga at sa kanyang kahandaan na humarap. Malaki po bang epekto nito at ano yung sinasabi nito? Well, unang-una, I don't remember any report suggesting that he was invited, no? But I think the congressman thought, because he's a Marcos, he's the son of the president, that by implication, no, most likely he's making a statement that even if he's the son of the president and a member of the House of Representatives at that, no, he's emphasizing that he's not going to hesitate to cooperate and would very much welcome an investigation. So that's the statement. Pangalawa, in terms of political optics, of course, if you're a political personality, you'd like the public to see you really as someone who is open. Hence, considering that he was not among those reported early on, I'm not sure if there was if is in the list of those who have yet to be invited, no? But at the very least, hindi siya nasama doon sa mga unang sinabi na iimbitahan ng ICI. This is a very telling statement, so to speak, that hey, I'm a presidential son, I'm a member of the House of Representatives, but I'm willing to cooperate and open to be investigated. Pero ito pong yung pagpipresenta niya, hindi rin natin to naririnig masyado doon sa mga ibang inaakusahan. In fact, we even have a former congressman, si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, na ayaw umuwi. Yeah. So in contrasting siya, sir, ano? Well, for obvious reasons, anyone who understands how Congress works would understand the key role that was played by former Committee on Appropriations Chair Ako Bicol Representative Saldi, no? So in fact, sa totoo lang, yung ini-imply nila na involve ang speaker at ang presidente, madali kasing magsabi na involved sila kasi whether you like it or not, sila yung nasa taas eh. Sila yung kumbaga nagmemuestra, nagdidirect, no? But again, the question is whether or not it can be substantiated, no? Alam mo, just to give you an idea, I don't remember, for the longest time I've been observing Philippine politics, and that's one of the reasons why I'm often invited to comment. Wala ako natatandaan na congressman na pagkatapos niya wala ako natatandaan speaker na pagkatapos niya maging speaker maganda yung imahe niya, no? Madalas maganda yung imahe niya bago maging speaker, pagkatapos niya maging speaker hindi na maganda yung imahe niya, no? So wala ding speaker na nagtangkang tumakbong presidente na nanalo. Ilang beses na nating nakita yan, no? Mula pa kay Ramon Mitra dati, former Speaker Villar, no? And even earlier, than them, it would seem really, that I don't know, it's a position that has always been identified to be prone to unhealthy, practice, sabihin na lang natin ganun. At sa kabila ng mga paratang ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, hanggang sa ngayon, si former Speaker Martin Romualdez, wala pa ring rekomendasyon para makasuhan sa ICI. Ano naman din po yung ibig sabihin nun? Alam mo, mabuting matanong siguro ang mga miyembro ng ICI because I'm not in the investigation myself. It's difficult to say
that there's any indication that he's not involved or that he's involved, no, mahirap eh. No, alam mo, in any investigation and in any case that is pending before an investigative body or especially a court of law, kailangan alam mo mismo yung mga detalye niyan, mahirap mag-speculate. Kaya alam mo, yun ang nakakalungkot sa politika natin, no? Ongoing na nga yung investigation, ginagawan pa ng istorya, no? So imbis na malinawan ng tao, lalong nagugulo kasi yun naman talaga ang purpose nila, guluhin, no? Para mas dumami yung tao sumama sa rally. Prof, di ba nga etong mga vlog ni dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico, 'di ba? Ilang bagsak din 'yon, 'di ba? Tingi-tingi. Tapos hanggang sa maglabas din ng mga ano 'yan, papeles, ng mga aniyay, resibo, litrato o ano 'yan, yung sa budget. Kung talagang you stand by, 'di ba? Doon sa talagang nasa akin ang susi ng lahat, bakit hindi mo mapanumpaan para magamit na talaga sa investigasyon? Kasi alam di mo, ba? hindi ko na tinatanong yung hindi ko na, alam mo, kahit na sinong abogado, hindi mo na nga tatanungin kung papanumpaan o napanumpaan yan. Kasi unang-una, yung resibong sinasabi niya, hindi naman useful. Actually, hindi siya talaga resibo kasi yung binigyan niyang resibo, listahan lang. Oo. Kahit na anong budget taon-taon at kahit nga budget sa bahay, sa household, may listahan at may listahan ka. Pero ibig bang sabihin, meron kang nakitang listahan? Halimbawa, nag-usap kayong mag-asawa, o itong listahan ko na bibilin sa grocery. O tapos umuwi si Mrs. o si Mr. No? Wala naman siyang dalang hawak. Ibig mong sabihin nabili niya yung nandun sa listahan. Kailangan mong mapakita, no, na consummate mo, no, kung ano man yung nandun sa lista, anong ibig sabihin ng listahan na yon. Pangalawa, kaya alam mo yung insertion na yan na word na demonize. Kasi sorry pero hanggat hindi natin iniintindi yung proseso ng legislation at hindi natin naiintindihan anong ibig sabihin ng insertion, talagang iisipin natin na maling-mali yun at talagang pandaraya yun. But on the other hand, when you say insertion, it's a normal part of legislation. Parang sinabi mo na kapag ka ba merong panukalang batas, yung panukala mo, yung unang draft mo, paglabas nung pag na-approve yung panukalang batas na yon, as is yun, where is, pati kama at period, hindi magbabago. Alam mo, again, no, siguro mas magandang tingnan mabuti, but I doubt it really if any expert for that matter can find any example that a legislation once proposed, no, ma-approve as is nang hindi nababago. Yun yung insertion. Insertion means either subtracted some amount and added to another, or vice versa, o may tinanggal ka, no, o may dinagdag ka. Yun yung ibig sabihin ng insertion. At ibig sabihin kung ang insertion ay mali, dapat itulong natin lahat ng mga miyembro ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado. Kasi lahat yan, meron at merong insertion yan. Yun ang mali doon no? Kasi alam mo, kaya dinimonize ng grupo ng mga Duterte yung word na insertion kasi yan lang ang madaling patunayan. Kasi yan normal na parte ng legislation. No? So sa akin, no, walang resibong ipinakita ang dating mambabatas na si Zaldico. At huling-huli, no, ang dami namang ekspertong lumabas sa San Ron, no? At ipinakita na parang kung hindi may ginamitan pa ng AI itong video na ito At yun ang rason kung bakit pag pumunta ka sa social media, yung mismong video na yan, ginawa na rin ng iba pang video. Nandyan yung nagtitinda ng pyesa ng mga sasakyan ng dating congressman. Nandyan yung nagtitinda ng isda. Kasi nga, hindi siya, alam mo yon, hindi siya authentic na video ngayon. Bilang ebidensya, matatanggap mo ba yan na ebidensya? So, kung ako sa kanya, at totoo, alam mo, huling-huli pala, no?
ikaw ba maniniwala ka na wala kang tinanggap? Ay, oo, isa No? pa yan. Medyo Oo. yun doon pa lang medyo mag-iisip ka na at sasabihin niya na malinis ang mga Duterte, hindi kasali. Ilang beses na bang inimbitahan ng mga Diskaya dati? Mhm. At tinanong sila kailan lumaki yung kanilang construction firm. Anong sinabi nilang taon? Hindi ko na kailangang ulitin pa. Sa madalit sabi, ang investigasyon na ito, hindi lang dapat sa administrasyon na to. Definitely, merong talagang nakawan nitong administrasyon na to, pero hindi dito nagsimula eh. Kahit pa ilang beses nating sabihin na napakalaki ng ninakaw nitong mga nakaraang taon, kaya naman kasi naging ganun kalaki. Kasi may pinagsimulan. Ayun. In the first place, hindi naman magka-qualify na malaking contractor ang mga Diskaya kung hindi sila lumaki nung nakaraang administrasyon. Okay. So sa madalit sabi, mahirap wag tayong maniwala pagka merong politikong nagsabing malinis siya. Kailangan imbestigahan lahat 'yan. Whether pangulo ka, pangalawang pangulo, o miyembro ng Kamara de Representante o ng Senado. O yan. Maraming salamat, Professor Ed Montaya. Happy weekend Salamat. sa'yo. Salamat, Prof.